Alright mga kapatid, manunood na naman po tayo ng balita at ating bibigyan ng reaksyon at opinyon. Ito na nga po yung nangyayari. Pagkatapos pong mabanggit lahat ng mga inaakusahan pa lang, hindi pa naman talaga guilty yun. Biglang nagpalit, biglang nagkaroon ng transition. What happened? Hindi naman ho sa naghihinala, pero timing, napaka-timing. Si Tito Sen, nung Blue Ribbon pa lang itong si Marcoleta, tinanggal na nga nila, diba? Parang papuntang sisi po sa mga Duterte yung mga banat niya. No? Ngayon, eto na. Nagkaroon na naman ng hearing ulit ngayon sa Kamara. Sa TRICOM ba yun na tinatawag? Parang gumante. Ngayon, ang sisi naman, meron daw sa Senado. So, binanggit na yung dalawa. Si Jinggoy at saka sino ba yung isa? Basta yun, dalawa sila. Ngayon, napanood ko doon pag nagsasalita, parang hindi ko feel eh. Parang pakiramdam ko lang ha, scripted. Dito kasi may tension. Nakikita ko tension. Tapos, binanggit kasi lahat. Ang daming mga binanggit dun eh. May kasalanan o wala, dapat lang magpaliwanag. Kaso, sabi nga nung iba, wala daw silang kasalanan, pero nakikita sa mga picture, magkakasama. Picture lang naman ah. Oo. Pero anong sasadyain mo? Pare-pares kayong mga mayayaman. Pupunta ka sa lugar na yun para magpicturean lang kayo. Baka may na-deal. Yun lang. Base lang mo yan sa ating opinion. Okay, panoorin na po natin to, Pinas News Insider. Anong meron? Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Nung ako'y medyo bata-bata pa, iniisip ko maraming kurakot. Maraming kurakot dyan. Maraming, no? Kasi ganun ang mga nakasanayan natin, Pilipinas eh. Mayaman pala talaga tayo. Ngayon, ang nakikita kong problema ho dito sa ating bansa talaga, yung nangungurakot ka na pero kurakot ka pa lalo, tapos pinakakurakot ka na at nangungurakot ka pa. Yun ang nakita ko ngayon sa panahon natin. Pero ang maganda lang doon, nakikita na ng mga kababayan ho natin ang mga nangyayari sa Pilipinas. Hindi na po ito katulad ng kayang manipulahin lamang. Kung sila ay magmamanipula, nakikita agad ng mga tao. Kagaya ho nito, hindi naman ito manipula, pero parang nangangamoy magic. Diba? I-play na ho natin. Sayang lang, ako'y nalulungkot sa nangyari kay Sir Marcoleta kasi nga andun na eh. Pinaghirapan niya yan eh. Tapos biglang nung nabanggit na lahat, nagulat tayo, minadali, ewan ko kung minadali na naman, nagkaroon ng transition, tapos yung 2 bilyar, no? Parang, ewan, siguro baka madamay sila, kaya ginigipit sila. So, kailangan tumalon sila dun sa kabila. Ganoon talaga kapag kami ginagawang hindi maganda. So, BP Sara, pang ilan mo na to? Na sinuportahan. Yun lang, no? Sa susunod na kapag susuporta kayo sa mahirap kasi yan at BP Sara, sa totoo lang, sinusundan ka ng mga kababayan ho natin. Mahal na mahal ka namin. Mahal na mahal namin ng mga Duterte. So kung sinong susuportahan mo, may chance manalo yung mga sinusuportahan mo. Eto na, nanalo na. Tapos ngayon, bumaliktad yung kay BP Sara. Sa akin lang, pag kay BP Sara, no, pag alam mong alanganin yung tao taga-kabila, huwag mo nang suportahan. Yun lang, no? Kasi baka magsawa na rin yung mga tao sa inyo pag ilang beses kang magkamali. Dahil nabubudol eh. Nabubudol kasi. Mahirap na. Okay mga kaibigan, tuloy ho natin ang ating panonood. Ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang matapos ang ikatlong pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee na pinangangasiwaan ni Senator Dante Marcoleta na kung saan ikinanta lahat ng mga mag-asawang Diskaya ang di umano'y kababalaghan at mga sabwatan sa bilyong-bilyong pondo ng flood control project at pinangalanan ang mga ilang mambabatas na sangkot umano sa nasabing proyekto. Di ba pagkatapos nga nito, biglang nagsalita agad din si Auntie Claire, no? Hindi naman siya tinatanong eh. Dapat, di ba, parang pinagtatanggol niya yung Kongreso na ewan. Dapat ang spokesperson siya ng Malacanang. Kung ako sa kanya, sabihin niya lang yung mga nagagawa ng administrasyon,
mga magagandang na to. Kaso wala, halata talagang pinagtatanggol din. Si PBBM naman, ewan, anong nangyayari dyan? Parang wala siyang salita, walang lakas ng loob na magsalita. Ano? Ewan. Damay pa ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez at Solid yan. Saldico. Inaabangan kasi ng tao to na kung sino man ang magsasalitang matapang. Kaso nangyari na, iba ho siguro talaga ang nagagawa ng pera. Sa akin lang sariling opinion lang. Nabanggit ang mga pangalan nila, malalaking pong tao ito. Hindi kasi pwedeng contractor lang eh. Noon ko pa sinasabi, kada vlog ko, hindi lang sa contractor to, hindi pwedeng sisi lang sa contractor, di ba? O tapos ngayon nadamay na tong mga to. Ngayon ginawa naman dun sa camera. Ako di ako doon sa camera, di ako nanonood dun. Kaso na-tiyempo ako kanina, nagsasalita. Sa bagay ano lang pinanood ko yun sa ibang kumbaga kumukuha kasi sila ng video, pinapakita yung mga the best na dapat nating mapanood. Yung mga karapat dapat importante nating dapat mapanood. So napanood ko doon, nagsasalita yung si engineer ba yon? Parang hindi parang pakiramdam ko scripted Mali ako. Pakiramdam ko lang kasi baka nga mali ako. Kasi nawala yung takot sa puso niya pag nagsasalita siya Nawala rin sa mata niya. Iba po kasi nung sa Senado. Sa Senado, nakikita natin kung paano magsinungaling. Dito po mga kapatid, parang parang pakiramdam ko scripted Doon parang nagsisinungaling. Yan parang nagsisinungaling. Hindi sinungaling. Parang nagsisinungaling. Dito talagang buong-buo yung loob niya. Buong-buo yung loob na magsasalita na itong linyan to kabisado ko. Parang ganon. Ngayon, nabanggit yung dalawang senador. Diba? Ngayon, dito ngayon na magsisimula ang laban. Lamang na ngayon yung mga taga-kabila. Kasi yung dating majority, tama ba majority, no? Naging minority na lang. Tinanggal pa si Marcoleta. Ngayon, tinanggal si Marcoleta. Ang dahilan ni Tito Sen, hindi na raw kasi siya majority, minority na daw. Tama ba yung term ko? Hindi ba maganda dahil nakikita mo naman best performance, wag mo na lang sanang palitan. I-considera mo na lang. No, kaso pinalitan. Buti sana kung gagawin ng makakaya ni Ping Lacson. Kaso ang magiging sistema nito, baka walang makulong na taga-kabila ng mga binanggit doon lahat, baka walang makulong. Baka ang mangyari lang po kasi nito, puro contractor lang ang sisi. Yun lang nakikita natin. Usapan po nito bilyon bilyon tsaka trilyon. Hindi ho ito basta pag nanakaw lamang ng confidential fund. Yung confidential fund na binibintang nila masyadong mababaw. At naipapaliwanag na yon ng COA, walang masamang tinapay, etc. Yung mga pinagbabanggit natin dati, sinabi rin ni BP Sara. Dito kasi bilyon ang usapan. Baka ang mangyari lang dito, rebid, tapos resign, tapos wala na. Palit, bagong issue. Palalakasin yung bagong issue. Halimbawa, o si Bato, hulihin. Ayun na naman ang bagong issue. Diba? Daling sa dahig. Yun na. Baka gumawa ng diversion to na mas malala, parang pagtakpan to. Naalala nyo yung GAA, BICAP. Wala na, di ba? Hindi na napag-usapan. Yung flood control, ba't bumalik? Kasi binabaha. Kada taon bumabaha. Kaya mag-iisip sila ngayon. Tuloy muna tayo. Kabila ng paghihirap ni Senator Dante Marcoleta para lang matuldukan ang korupsyon sa flood control, ay tila naninilikado pa itong matanggal sa kanyang committee. Na tila bagang ginagapang na ang magaling na senador para patahimikin na dahil usap-usapan ngayon sa mundo ng social media. Napapalitan na di umano ang magaling na senador na si Rodante Marcoleta matapos matanggal sa pagka-Senate President si Senator Chis Escudero. Baka nga hindi pa yan isama sa hearing si Sir Marcoleta. Pagdating po ng hearing sa Senado, yung patungkol sa flood control,
Baka nga hindi pa yan paatinin eh. At pinalitan ni Vicente Tito Soto III. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, ayon pa sa balita, breaking, Senator Tito Soto ang bagong Senate President. Formal nang nanumpa Senator Tito Soto bilang bagong Senate President kapalit ni Senador Francis Chis Escudero. Nangyari ito sa gitna ng mainit na kontrobersiya ukol sa umano'y irregularidad sa mga flood control project. Si Soto nauna nang nagsilbi bilang Senate President mula 2018 hanggang 2022 ay muling bumalik sa pinakamataas na posisyon sa Senado. Itinuturing itong isa sa pinakamalaking political shake-up ngayong taon at posibleng magdulot ng panibagong dynamic sa relasyon ng Senado at Malacanang. Dahil dito, pinangangambahan ng taong bayan na baka mapalitan na raw bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee ang magaling na si Senator Rodante Marcoleta. Ayon pa sa post ni Tio Moreno, he is now out as chairperson of the Senate Blue Ribbon Committee. Because of the Senate hearing about the flood control projects, Senator Rodante Marcoleta has subtly enabled the Discayas to mention the names of politicians involved in the so-called money-making scheme and the government contracts. Now that some people are exposed, they are now removing Senator Marcoleta as the chairperson of the Senate Blue Ribbon Committee. Alam nyo, di ba may usapan pa nga dyan na, na 2023 to 2025, yung mga nawawalang budget, bla bla bla. Tapos ngayon naman, ang nakikita ko ng tinuturo ni Tito Sen, mga contractor pa noong 2016, panahon po ni Tatay Digong. Pero nakalagay naman doon, bago pa maupo, may pumirma na. Yun ang matinding ebidensya na hindi po galing yun sa administrasyong Duterte. May ebidensya. Ang laki ng ebidensya. Bago maupo, nakapirma na. Pero, ituturo pa rin nila to. Ito, maganda to. Parang manunod na nga. Sabi nga ni BP Sara, di ba? Parang Sarsuela ba yun? Ganun. Parang manunod ka lang ng pelikula dito. Kaya tignan natin ang mga susunod na mangyayari. Panoorin natin lahat kasi kailangan natin mangyari sa susunod, hindi na maulit ito pag bumoto kayo. Pero ang problema naman, pag bumoto ka, may issue din dun sa Comelec. No? Yung nanalo na, natalo pa. Natalo na, nanalo pa. Ang saya sa Pilipinas. Hindi naman natin kayang maging Indonesia. Kaya ba natin? Ha? Yung mga mas matitibay pa sa atin dyan. Mga Taga-Luzon, kamusta? Sana lang maging Indonesia tayo, no? Grabe no, nakakagalit. The goal pala daw sana is i-connect sa mga Duterte ang issue sa flood control project. But Marcoleta did what is the right for the country. Investigate the present administration and the present officials involved. Ngayon, siya pa ang may kasalanan. Si Ping Lacson daw ang next na chairman sa Blue Ribbon. The same Ping who cannot name the names of 67 congressmen he mentioned in his privilege speech. God save the Philippines. And of course, who can't name the 67 congressman. Nako. Ayon sa ilan, tila isa na itong hustisya para kay VP Sara Duterte. Dahil kung ating matatandaan, noong 2023 pa lamang kasi nagbabala na siya sa publiko. At siya naman ang kauna-unahang nagbulgar na ang pondo at pera ng Pilipinas ay hawak na lang ng dalawang tao. Yun na lang isipin ho natin lahat. Sa bagay lahat naman tayo gising na Kung konti na lang yung hindi pa gising, o kaya gising na sila, alam na nilang may mali, yun nga lang kasi bayad kaya hindi pwedeng magsalita. Ito'y base lang sa aking opinion. May mga ganun, di ba? Alam na nila pero dahil may sweldo, dahil malaki, kailangan ipagtanggol. Pero kung titignan ninyo at matatalino kayo mga kapatid, palike na lang din ang subscriber. Kung matatalino tayo, tignan nyo na lang, wala pang umaamin noon. Wala pang mga names. Sobrang dami ng mga senador ay mga kongresista, no? Ang dami, mga representative, mga former, mga ganun, no? Wala pang mga yon. Si BP Sara pa lang ang nagsalita. Kaya inaatake lahat nila si BP Sara. Si BP Sara pa lang na ngayon, konektado din dun sa sinabi ng Diskaya. Grabe. At sinabi din ni Madam Amy, di ba? Ang namumuno na ngayon ay si ganito at si ganire.
Halos lahat magkakatugma. Si Martin Romualdez at Saldico. Pinansagan nyo pa nga noon si Vice President Sara Duterte na sinungaling at nababalyo na di umano. Ngayon, sino ngayon ang lumalabas na tunay na korap? At sa Kahit wala mo ng ebidensya, dapat talaga may ebidensya. Yung Diskaya, siguro naman may ebidensya ho kayo. Hindi ho pwedeng ganun-ganun lang, no? Sabagay may mga lumalabas na picture pero hindi pa rin ebidensya yon. Ewan ko kung anong klaseng ebidensya ang pwedeng ilagay dyan para mas malakas. Siguro mayayaman kayo, may mga CCTV naman o kung anong usapan na dapat pagtibayin, may pirma-pirma, no? Ngayon, dito natin malalaman. Tulingan muna natin. matibay na ebidensya at testimonya ng mag-asawang Diskaya na kanilang matapang na itinuro at pinangalanan sina Martin Romualdez at Saldico na tumanggap umano ng 25% mula sa mag-asawang Diskaya. Dahil sa mga unprogrammed funds, hindi na nga daw ito matatago at maitatanggi pa nila Saldico at Speaker Martin Romualdez. Oh, di ba? I told you. Sa kabila ng kaguluhan ngayon, sa revelations ng mga Diskaya, oh, look, your new Senate President. Diyos ko, God save the Philippines. Diyos ko, Lord, kawawa talaga tayo. Day, yawa na kita rin napita, day. Perte na kang yawaan diha sa Pilipinas. Oh, Riza Hontiveros replaced Senator Marcoleta as Blue Ribbon Committee Chairman. Yawa, makapamalikas ka! Save our country. Ito po ay panawagan na sa lahat ng Pilipino. Save our country. Hindi ho kaya ng isang tao, hindi ho kaya ng isang grupo, hindi ho kaya ng isang sekta ng relihiyon. Ito po, kung may pagmamahal pa tayo sa ating bansa, pag-usapan po natin ngayong hapon hanggang mamayang maagang gabi, paano tayo magkatulong-tulong upang maisalba at mailigtas ang ating bansa sa lugmok na korupsyon. Napakinggan naman nung karamihan siguro yung ginawang pagdinig sa Senado kanina lamang, lantaran yung kurakot sa ilalim ng Marcos administration. We have to move. We have to save our country. You have to talk to your family. Ito po ay hindi na usapin ng politika. This has breached and has gone beyond as a mere political issue. Ito po ay isang political, social, religious, values. Lahat na po ang usapin ito. Dapat po'y pinag-uusapan na ito ng bawat pamilya. Kinakailangan po tayong magsama-sama. Winawalang hiya na po ang lahing Pilipino. Ginagawa po tayong tangang lahat. Palit bago po yan, nais ko lang po muna kayong lahat pasalamatan. And it's no exaggeration that anywhere and everywhere I go, when people recognize me, they come to me, they approach me, nagpapasalamat sa aking pong ginagawa para sa bansa, para daw po nagsasalita on your behalf. Isa lang po ang aking sinasabi, aking ginagawa ko pong ito, ay hindi ko kakayanin mag-isa. Hindi ko po kaya mag-isa ito at kagaya nga po ng aking panimula, hindi po kaya ng isang tao, hindi po kaya ng isang grupo, hindi po kaya ng isang sekta ng relihiyon. Ito po'y dapat tulong-tulong na inisyatibo nating lahat ng Pilipino to save our country. And speaking of, noong August 17, wala pa akong isang buwan nakakalipas, nang binigyan po ako ng talaan, ang ating pong followers sa ating Facebook page ay 481,000. 481,000. At ngayon po, September 8, wala pa po tayong isang buwan, ay naging 495,000 na po. Anong ibig sabihin? Nariyan pa rin ho kayo at higit kayong dumarami. And this what moves me, this what inspires me every day, na maglabas pa ng mga importanteng usaping panlipunan na dapat po natin pinag-uusapan at nang sa ganoon, kagaya po ng aking advokasya, maiangat ang antas ng pampublikong diskurso, elevate the level of public discourse, and you are responding. Proof is, less than a month ago, from 481,000 ay nasa 495,000 na po ang ating followers sa Facebook page. Maraming salamat po sa inyo. Magpapatuloy at magpapatuloy po ako bilang tinig maisog, bilang tinig ninyo, bilang matatay nga boses at tinig sa labas man po tayo ng gobyerno o Senado ngayon, sapagkat narariyan pa rin ho kayo. Ganon din po sa aking YouTube channel. From 20,000 ngayon ho ay mag-almost 24,000 na ho ang ating subscribers. Maraming salamat po sa inyo. Kagaya po na nasabi ko, nariyan pa rin po kayo. Ibig sabihin, interesadong higit ang mamamayang Pilipino. Kanya para po lalo pang
maging katotohanan ang ating advokasya na maiangat ang antas ng ating pampublikong diskurso. Sana ho yun na sa Facebook, yung sumusunod po sa akin sa Facebook page, sana ho kayo ay mag-follow, mag-like o react, mag-comment at higit sa lahat ay mag-share. At yung mga nasa YouTube naman ho, sana ho ay mag-subscribe kayo, mag-like, mag-react, mag-comment at higit sa lahat ay mag-share. Maraming salamat. Balik po tayo sa ating paksa ngayong hapon, Save Our Country. Marami po ang nanonood. Maraming salamat po. Nanonood ng live. Ganon din po sa aking pahina sa TikTok. Maraming salamat po sa inyo. Simulan lang ho natin Marami hong nag-message na nung simula pa lamang. Si Lee Chen, maraming salamat. Si Silva Alfaro, yes, Save Our Country po. Yes, Silvia or Silva, pero paano tayo magkatulong-tulungan? Pag-usapan natin ngayong hapon, paano kayo makatulong in helping in saving our country from further erosion at patuloy na korupsyon at kurakot sa ilalim ng Marcos Jr. administration. Si Joey Herna, grabe na talaga ang gobyerno natin. Kung kailan kumanta ang Diskaya, saka naman nagrigodon. Kaya nga nagsalita ang Diskaya kasi nagtiwala sila na nauupo ngayon, sa mga nakaupo ngayon, tapos napalitan. Tama at valid po yung comment ni Joey Herna. Maraming salamat sa iyo. Joey Herna, dapat talaga kumilos na ang mga tao. Harap-harapan na tayong niloloko. Yun po yung ating paksa. Hanggang kailan ninyo kakayanin ang harap-harapang pambubudol na ito? Hanggang kailan natin titiisin ang lantarang at talamak na korupsyong nagaganap at kurakutan sa ilalim ng Marcos Jr. administration? Si Marian Julian, maraming salamat. Kay Hannah Keme, good afternoon din sa iyo. Kay Orange Cruz, kay Cristina Villanueva, magandang hapon, attorney, nakakagalit na hapon. Kinakailangan higit pang sumiklab at mag-alab ang damdamin ninyo. Ang damdamin mo, Cristina Villanueva. Because kinakailangan tayong magkasundo-sundo kahit ano pa ang ating political leaning, color, or belief. Ang nakataya po rito ay ang kinabukasan ng ating mga kabataan. Ang ninanakaw po rito ay yung buwis na ating pare-parehong pinagpapawisan. Hindi nyo pa ho nahihipo yung inyong pinaghirapan tuwing kinsenas at katapusan, bawas na po yung buwis. Narinig naman ninyo sa mga pagdinig sa Senado, sa Blue Ribbon, na dating pinamumunuan ni Senador Dante Marcoleta. Mataas ho ang pag-asa ng sambayan ng Pilipino sa Blue Ribbon sa ilalim ng pamumuno ni Senador Dante Marcoleta. Ano pong nangyari? Dahil tinatahak niya, papunta siya doon at matutumbok na yung mga malalaking taong may dapat talagang pananagutan, nagkaroon po ng pagpalit ng liderato sa Senado. Hindi po nila pwedeng sabihin, ganyan talaga It's a political game, it's a political exercise, discretion ng mga miyembro ng Senado. Huwag po nating tanggapin yun. Sapagkat nakikita naman natin, merong pinagtatakpan, may itinatago, merong iniiwas ang administrasyon ni Bongbong Marcos. Binunot po agad si Senador Dante Marcoleta. Hindi lamang yung mga kasama natin at mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. Tayong lahat ng mga Pilipino na bumoto kay Dante Marcoleta, ako'y kasama kong kandidato yan, binoto ko yan. May respeto ko riyan. Dapat tayong magingay, dapat natin siyang tulungan. Dahil paano na ngayon ang ginagawang investigation dito sa matagal ko na po itong sinisigaw. Matagal na po naming isinisigaw ito ni Congressman Sid Ungab. In fact, kami po ni Sid Ungab ang nagsampa ng petisyon sa Korte Suprema na nakabinbin hanggang ngayon hindi dinidinig upang ideklarang unconstitutional. Alin? Ang ating unconstitutional, invalid, illegal, unlawful 2025 national budget. Paulit-ulit yung sinasabi. Hindi lang po yung Alpha Omega construction ang pinag-uusapan. Sinabi ko na po paulit-ulit, ang ating national budget is the alpha and the omega of corruption in the country. Diyan nakaugat lahat. At ito nga ho, nasa tamang pihit, nasa tamang direksyon yung ginagawang pagdinig ni Senador Dante Marcoleta, pinalitan si Senador Dante Marcoleta. Sambayan ng Pilipino, magalit na po tayo, magtulong-tulong tayo. Let us help save our country. Hindi ho matatapos ang lantarang korupsyong ito, ang krisis na ating pinagdadaanan, hanggat yung ugat ng korupsyon ay nandiyan sa Malacanang. Kinakailangan tayong madinig. Kinakailangan tayong madinig na hindi na natin gusto at hindi na kaaya-aya ang nangyayari. Hindi kaaya-aya, hindi lamang sa sambayan ng Pilipino, pati po sa ating mga foreign creditors. Binunyag po ito ni Congressman Sid Ungab.
yung tinatawag na Overseas Development Assistance. Loan po iyon, ODA, Overseas Development Assistance. Loan po iyon. Sa madaling sabi, utang po iyon. Iniutang ng Pilipinas sa mga foreign creditors, bangko, binanggit po yan, nandyan yung sa JICA, nandyan yung sa ADB, nandyan yung sa Korean Bank, napakaraming credible foreign creditors. Pinautang po tayo. 2024, labing isa po yung ibinunyag doon sa pagtatanong ni Congressman Sid Ungab, 11 overseas development assistance o yung big ticket projects. 11 po nagkakahalaga ng 21.6 billion. Ito po yung 2024. 2024. Ginawa po ng mababang kapulungan from 21.6 billion, ginawa lang po nila itong 16 billion. Binawasan nila ng 5 billion. Yung House version po ito ng General Appropriations Bill. 2024 19 Congress pa po ito. Pagdating po sa Senado, yung natirang 16 billion na para sa Overseas Development Assistance o yung counterpart fund ng gobyerno ng Republika ng Pilipinas, ginawa pong zero funding ng Senado. Zero po yung funding na ibinigay ng Senado of the 19th Congress noong 2024. Hindi lamang po yung ODA pala ang kanilang sinizero. Tatandaan ninyo, noong 2024, kinuhaan din po ng 60 billion pesos ang PhilHealth. Kinakailangan natin unti-unti i-breakdown ito. Kagaya nga ho ng aking sinasabi, yung malalalim na at technical na usapin, sisikapin po nating mapasimple upang maintindihan po ng mga ordinaryo sa mga ordinaryo ng Pilipino. Kasama po ako doon, kasama po kayo ron. At I'll take advantage of your time habang kayo po ay nagsusunog ng inyong oras sa traffic at nagsusunog ng inyong gasolina at krudo dahil sa traffic, wala namang subsidiya mula sa talamak na korupsyon ng gobyerno. Pag-usapan po natin itong mga higanteng figures na ito. 60 billion po yung kinuha nila sa PhilHealth. 21.6 billion po yung kinuha nila, yung pang ODA, yung Overseas Development Assistance. May nag-comment po dito, ODA, Overseas, hindi po, Overseas Development Assistance po ang ibig sabihin nun. Hindi po overdose si addict, ODA, Overseas Development Assistance. Ito po yung foreign assisted projects. At noong 2025, ngayong taon, 11 pa rin ho yung ODA funded. Ang total po na nakalagay ay 26 billion. 26 billion. Binawasan po ito ng mababang kapulungan ng 18.6 billion. Pagdating